Desire of what? Malinis ang konsensya ko at totoo po ang pangako ko sa Diyos na to faithfully repent. Pagkatapos dito, wala bang kumausap sa'yo nung nag-appear ka dito nung first time? Wala bang kumausap sa'yo at nag-convince sa'yo na sumama ka, baliktarin mo yung mga sinabi mo? Mayroon ka bang, kasi sinabi, ginamit mo yung Panginoon. Mayroon bang kumausap sa iyo? Wala po, Your Honor. Sigurado ka dyan? Opo, Your Honor. Binayaran ka ba dito sa pagbago ng testimony mo? Hindi. May nagbayad ba sa iyo? Wala po, Your Honor. Anybody who convince you to change your testimony na dalhin ka rito at may mga kapalit, may nag-convince ba sa'yo? Wala po, Your Honor. Okay. Sinabi mo na humingi ka pagkatapos ng nag-testimony mo dito nung unang-una, marami na nakakilala sa iyo at maraming lumapit sa iyo at humingi, nagpapatulong sa iyo. At sabi mo nga, 4 na bisis. Kaya mga 4 na bisis tinanggihan ka at hindi nakakuha. Tapos sinabi mo hindi sumama yung loob mo. Nung sinabi mo hindi sumama ang loob mo, practically, common sense lang yan sa isang tao. Common sense sa isang tao. Sa tingin mo, mapaniwala mo ako na hindi sumama ang loob mo. Una po, Your Honor, hindi naman sila lumapit na magpatulong. Sinama lang po ako kasi okasyon na nandito ako at saka puro mga taga Davao. Pero napansin ko na lang po na parang gusto lang nila gamitin ang presence ko. Hindi naman sila nanghingi ng tulong na ako magkipag-usap. Wala naman. Common sense din na hindi ka naman siguro isama gamitin para kung ano ka lang doon. Kung isinama ka dahil iniisip nila na kilala ka, magagamit ka nila at maaring sa akin lang to maaring ikaw ang nakiusap at tinanggihan ka ng 4 na beses o more pa at medyo sa akin lang itong ikaw lang makapag sabi nito. Sa akin lang is sumama ang loob mo dahil hindi ka napagbigyan. Hindi po, Your Honor. Ang isa na pong personal kong nakausap is yung tungkol po sa yung prangkisa. Si Atty. Delra mismo kasi abogado ko siya dati. So, hindi naman kami tinanggihan ni Atty. Delra. Nag-ano siya ng requirements, pati yung anong klaseng sasakyan ang dapat bilhin. And then, yung kasama ko si Kapitan Salvador at si Kapitan Bantayan is medyo hindi kaya nila yung mga requirements. Hindi po tumanggi si Atty. Delra kasi lawyer ko siya eh. Nung nakakaso kami kasuhan kami ni Edgar Batobato, siya po ang binigay ni Mayor as counsel. Sinabi mo nga na sinabi mo rin na 'di ba kung para mapauulan pala siya, kailangan pala i-treatin lang yun na gawin natin. Tapos sabihin mo na hindi sumama ang loob mo, 'di ba? Maging totoo lang tayo, hindi yung may magpadala tayo sa mga udyok-udyok ng ibang tao diyan para gamitin ka. Sabi mo nga dito, ikaw may sabi naawa ka kay Matabato dahil in the sense na ginagamit lang siya. Ikaw, baka ginamit ka lang rin. Hindi po. Sigurado ka dyan. Opo, Your Honor. Baka ginamit ka para to pin down the president, this administration. Alam naman natin. Mga Hindi Bisaya po. ta. Hindi po. Pagpadala ring mga kuan. Alam ko po.
ang repercussions. Sinugal ko po ang buhay ko, buhay ng pamilya ko, for the sake of truth. Hindi po dahil sa pera. For the sake of the truth, alin ba ang paniwalaan namin dito? Yung unang testimony mo o ngayong itong testimony na to? Yung dito po, Your Honor. Ito. Opo. Tapos, pag may third time, sabi mo, uy, bago na naman yung testimony ko. Sabi mo na naman, anong paniwalaan namin? Yung pangatlong testimony naman, pang-apat. Wala naman po akong ginawang third time na testimony po, Your Honor. Wala pa sa ngayon kasi hindi mo naman sinabi na yung first time mo pag ano dito, hindi mo naman sinabi na may second time, di ba? Ay, hindi natin alam. Baka magkaroon pa ng 3, 4 na beses. Your Honor, Which is in fact, you must be thankful to us because you have given you have given time to appear again here to change your testimony because some of my colleagues, including me, objecting that no need to request you to do this investigation dahil same topic, pero for the sake of the Filipino people and the body, we agree for that. Pinagkapagkasunduan namin na, sige, pagbigyan namin. Baka sa susunod, sabi mo naman, ay, may bago na naman akong testigo na may alam. Paano yan? Kaya nga, naguguluhan kami sa alin ang paniniwalaan namin. At sino ba, ito, diretsang tanong, sino magpapatunay sa testimony mo ngayon? Sa lahat ng sinabi mo ngayon, sino ang magpapatunay? Hindi mo pwedeng sabihin na sarili mo lang. Kailangan may magpapatunay. Hindi mo pwedeng sabihin na sinabi ito ng abogado ko. isa po diyan, Your Honor, yung personal kong involvement sa mga ginawa namin. Pangalawa, tinaya ko ang sarili ko. Alam ko makulong ako dito sa testimony ko. Baka patayin pa ako. Pangatlo, seguridad ng mga mahal ko sa buhay. Alam ko ang repercussions. Alam nila lahat. Tanggap namin po. Tanggap ko po. Alam mo, sa panahon ngayon, sa hirap ng buhay, basta pagdating sa pera, alam mo yung kalagaran niya, di ba? Pagdating sa mga bagay, kahit ka mag-anak, ipahamag di ba? Naniwala ka niya, narinig mo na yung salita na yan, di ba? Marami pong nangyari, gano'n, Your Honor. Marami na nangyari, alam mo, dito, sa mga testimony mo na nakita ko, hindi ko alam, but before that, I will say this, before I end marami pang tanong sa'yo, bago magtapos itong I will appeal na i-contempt ka dito sa Senate. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Just to let you know, no? Na kailangan makontempt ka dito muna dito sa Senate bago pa i-file yung kaso mo dahil sa dalawang testimony na sinasabi mo rito. I'm sure aware ka diha kay giingnan kasi mga abogado, di ba? Opo. Pangutan-unta ka, yung gamitin mo ang Ginoo. Kano sa amang ka nagkumpisal sa pare? Nung na-admit po ako, Your Honor, sa Dabadok, first time ko po na dialysis. Nagkumpisa ko kay Father Elneri. Anong taon po yon? 2015. July yata. So tapos na yon bago ka pa pumunta dito sa Senado. Opo, Your Honor. Okay, nagkumpisal ka sa Panginoon. Sabi mo, takot ka sa Panginoon. O nag-appear ka dito ngayon. Nung una, dahil nagkumpisal ka na. Tapos, nagkumpisal ka, magsasabi ka ng totoo, hindi ka pa pala nagkumpisal sa pare dahil
Sabi mo sa Panginoon, eh, pwede ba yan sa Panginoon na magdadalawang isip ka, magbabago yung isip mo, di ba? Dahil po at stake po ang security ng pamilya ko noon, Your Honor. At saka po, advice ng grupo ko, especially ni Sani, kay Superintendent Antonio Rivera, kung pwede hindi ako magsipot dito, mag-report. Sabi ko naman, kung hindi ko gawin, magtago ako. Huli, hindi na ako nasilip.